Ito sina Dan at Jane, dalawang magkaibigang may matinding pinagdaanan, pero pinagtagpo ng tadhana. 8 years ng best friends sina Dan at Jane nang magdesisyon si Dan na dalhin sa next level ang kanilang relasyon. Habang nagpo-propose ako, doon ko nakita na parang iaalo ng Panginoon na ibinabalik niya yung mga pinagdaanan namin in the past. Na hindi ako mahihiya na sabihin sa harap ng maraming tao na this is the woman that I want to be with. Kasi she saw me at my worst while I'm trying to be at my best. But the way she looks at me is not full of judgment pero it's full of compassion. Kapwa sila active sa outreach ministry ng kanilang simbahan. Kaya para kay Dan, napakahalagang doon niya gawin ang kanyang proposal. Nagulat po ako na iyak po ako ng iyak kasi alam ko na gusto ko and alam kong kalooban ng Lord. At the same time po, umiyak din ako kasi alam ko na Lord, wala kaming ipon, wala kaming kahit anong pangsimula. College schoolmates sina Dan at Jane nang sila'y magkakilala. Industrial engineering student si Dan habang education major naman si Jane. Pareho silang naging pambato noon ng kani-kanilang mga klase sa isang academic contest. Inilaban po kasi ako noon for extemporaneous speech. Tapos siya naman yung sa essay writing contest. So siya yung representative ng IE. Tapos tinalo niya yung pambato ng Eduk English. Kasya ng mga friends ko. Uy, bestie na mo. Galing-galing niya. Sino kaya yan? Ang pogi niya, no? Yabang-yabang. GGSS niya nun yan. Tapos yun po, hindi ko akalain na yun nga po magiging close pala kami kasi sabay pala kaming ilalaban the next school year. So, iisa yung coach namin that time. So, iisang room yung pinagtitrainingan namin. Doon kami mas naging magkakilala, nagkausap. Tapos nagustuhan ko, ang ganda kasi niya magsulat. I mean, ang ganda-ganda ng sulat niya compared sa sulat ko. Sa mga panahong iyon, kagagaling lang ni Jane sa breakup. Bisexual pala siya. So, sobra akong na-hurt. Pinapangit ko yung sarili ko. Sa sobrang nalungkot ako. Kasi 7 months din kami noon. Tapos first boyfriend ko pa siya na parang official. Tapos sabi ko, oh, sige Lord, from now on, you write my love story na po. Hindi na po talaga ako mangingialam. Si Dan naman, in a relationship pa. Hindi ko alam pero naging interested ako sa kanya that time. Uy, Bes, tapos ka na ba sa research mo? Hindi pa nga eh. Ikaw, tapos na? Naku, hindi pa din. Tapos ang dami ko pang gagawin. Ay, Bes, una na muna ako. Mamaya na lang. Bakit? Basta, mamaya na lang, ha? Bye-bye! Bilis naman ito. Bye. Oh, ba't nandito ka na naman? Doon ka nga sa girlfriend mo? Ano bang pakialam mo? Gusto kong tumambay dito eh. At bakit? Ano bang meron sa atin, ha? Ikaw, kung gusto mo kaligawan, wag mo kaming pagsabay ng girlfriend mo. Ayusin mo nga yan. Natauhan si Dan at nagdesisyong tapusin na ang 7 buwang relasyon nila ng girlfriend. Mali din naman talaga na pagsabayin ko. Ayun na, nakipag-break ako via letter. Naging girlfriend ko lang siya kasi nalaman kong crush niya ako. Mabilis na nag-move on si Dan at patuloy na nakipagkaibigan kay Jane. Pero si Jane, nagkaroon ng alinlangan. So sa diary ko, nandun mga journal entries ko, ganyan-ganyan. Tapos kasama din dun si Dan. Sabi ko, Lord, I met this guy. Sabi ko, mahangin. Tapos sobrang magagalitin, sobrang short-tempered, mayabang. Sabi ko, parang may gusto siya sa akin pero parang natatakot ako. Sabi ko, Lord, kasi parang punong-puno nga siya ng galit. Parang gano'n. Tapos nun, parang mas naramdaman ko na kailangan niya nga po ako as prayer warrior, as advisor, unsolicited advisor. Kasi nga, yung masakit siya magsalita. Dati kasi, church hurt na ako. So parang ayun yung naging role sa akin ni Jane. Sa kanya ako pwede magkwento without judgment. Kasi nga, hindi naman niya talaga ako kilala from the very beginning. Kasi sa kanya, nalaman kong Christian. Ano kaya ang magiging damdamin ni Dan kapag nalaman niyang ganoon ang pananaw ni Jane sa kanya? Dahil sa binuong paninindigan ni Dan sa pakikipagrelasyon sa kapwa, hindi naging mahalaga ang pananaw ni Jane sa kanya. I have to make sure na lagi ako magiging strong.
lagi ako magiging malakas sa tingin ng iba kasi bullied na nga ako nung high school ako. Tapos ganito pa yung pinagdaanan namin na lahat ng tao binubuli na yung family namin, hindi na lang ako. Dahil ayoko nang may way para makita nila yung weakness ko. Gumawa ako ng wall. 1-year-old pa lamang si Dan nang mabiyuda ang kanyang ina. Dahil nag-iisang anak si Dan, ibinuhos sa kanya ng ina ang lahat ng atensyon sa loob ng 12 years. Doon na rin nag-umpisang makadalo sa Kristiyanong simbahan ang mag-ina, kaya maagang nakakilala sa Diyos si Dan. Pero unti-unting nabago ang lahat sa buhay ni Dan nang muling magpakasal ang kanyang ina. Nung nagkaroon ako ng stepfather, syempre aminin ko, hindi ako madali mag-adapt kasi 12 years kaming dalawa lang ng mom ko at yung family namin. Tapos, sasabihin ng mga tao na kapaligid sa akin, mga relatives sa amin, hati ka na, hindi na, yung gusto mo pwedeng hindi na mauna kasi may asawa na yung mami mo. So parang ang na-instill sa akin noon, competition, parang syempre lalaki, alpha male syndrome, isa lang yung lalaki sa loob ng tahanan na dapat tatayo eh. So parang ang nangyari sa akin, restrained ako. Tapos I cannot fully comprehend yung moment na may tatay na ba talaga ako. Di nagtagal, isinilang ang pangalawang kapatid ni Dan na muntikang ikasawi ng kanyang ina. Nagkaroon siya ng pre-eclampsia o mataas na blood pressure habang nagbubuntis. Doon na nag-umpisa ang problemang pinansyal ng pamilya. Dahil nga yung mami ko ay sanay siya na ibinibigay sa akin lahat, gusto rin niyang ibigay lahat sa kapatid ko. She didn't want to be unfair. Dahil may mga pagpipilit na i-maintain yung ganong lifestyle, nagkaroon ng mga wrong decisions, may mga loans na in-applyan, may mga kaibigang dumating sa buhay na tinuruan na magkaroon ng credit cards, yung mami ko. Di nagtagal, naging co-maker ang kanyang ina, bagay na sinamantala ng iba. Nagpatong-patong ang mga utang na nakapangalan sa kanyang ina kahit pa hindi siya ang nakinabang. Mabilis siya magtiwala na hindi niya alam na may mga loans na palang sa kanya na talaga ipinapangalan pero wala kami nare-receive na pera. Siyempre kami, bago kami, hindi namin alam, anong mangyayari? Siyempre takot na takot kami, hindi namin alam gagawin namin. So, siyempre si mami, ayaw niyang masira yung name niya. Ayaw din niyang madamay kami. Dumating sa point na nagbenta kami ng lupa namin dati, na nagsangla ng bahay namin para lang magkaroon ng finances pang bayad. Kaya naman napilitang maghigpit ng sinturon si Dan. Dati mahilig akong sumama sa mga classmates ko pag kakain sa ganyan. Ako, hindi, magdadahilan ako, uwi na ako, ganyan, may pa akong gagawin. Siguro kahit tumaas din yung grades ko, mas pinipili kong mag-review na lang kasi walang pera. Ikinasama rin ng loob ni Dan ang pagtanggi ng iba nilang mga kamag-anak na tulungan ang kanyang pamilya. Kasi ako, as much as possible, hindi ako lalapit eh. Pero kapag hindi ko kaya, tas lumapit ako, isang beses mo kong tanggihan, it would instill a thought on my end na, okay, kilala na kita, hindi na ulit ako babalik sa'yo. Tumatak sa isip ko na dahil ganito yung ginawa nyo, babalik sa inyo lahat yan. I have to make sure na walang pwedeng maging cause ng vulnerability ko sa college. So, ginalingan kong mag-aral, na parang ito na lang yung way ko para masabi kong meron pa akong pwede ipagmalaki somehow kasi nga wala na eh. A total change of lifestyle eh. Bunga ng galit, tumigil na rin sa pagsisimba si Dan. Ayoko na rin makipag-usap nung dati kay Lord eh. Sabi ko, parang mapofrustrate din ako Lord pag alam niyo pag humingi, mapofrustrate. So parang na-associate ko si Lord sa mga tao sa paligid ko. Minsan nga yun, sasabihin niya sa akin na nagbabawa siya ng kamag-anak. Yung mga ganun na ako naman, hala, Lord, in Jesus' name, parang nababother naman ako. Ba't niya ginagawa yun? Kristiyano siya, parang ganun. Ano ang magiging papel ni Jane sa buhay ni Dan? Mapalambot kaya niya ang matigas na puso ni Dan? Daddy's girl po kami pa yan ng ate ko. Si Papa, man of principle. Tapos, malakas siya physically, strong, and strong-willed din siya. Nakikita yun ng mga tao sa paligid namin. May leadership talaga siya, may sense of command siya. Siya yung dahilan bakit sobrang nag-grow ako as a musician. Lahat ng potential ko na nakikita niya, talagang nagko-commit siya na i-nurture. Bilang bunso sa dalawang magkapatid, ganito tingalain ni Jane ang kanyang ama. Pero ang inakalang matibay na haligi ng tahanan, biglang gumuho nang magkaroon ito ng kakaibang kilos. Iyon ay matapos siyang mawalan ng trabaho at mapasali sa isang hinihinalang kulto. Pa, labas lang kami.
Huwag kayong lalabas. Baka mapahama kayo. Ayun, may nag-aabang sa inyo. Huwag kayong lalabas. Nararamdaman ko na merong mga spiritual entities na dumarating. Kasi iba po yung kilabot ko. Hindi yun yung peace na meron ako Pag alam kong spirit ng Lord Gayunpaman, hindi malilimutan ni Jane na 12 years old pa lamang siya nang makakilala siya sa Panginoon dahil sa ina. Napunta si Jane sa isang youth camp kung saan nagsimulang magbukas ang kanyang puso sa katotohanan tungkol sa Panginoon. Mula noon ay naging bahagi siya ng isang simbahan na nakatulong sa kanyang espiritual na buhay. Ngunit dahil sa mga nasaksihang pagbabago sa kanyang ama noong siya'y 17 years old, nasubok ang kanyang pananampalataya. Madaling araw, nagulat kaming lahat kasi bumangon siya. Handila, pasugod na sila. Sasaktan kayo nila. Tinry kong ipag-pray si Papa. Uman siya agad sa akin. Naramdaman niya, tumingin siya sa akin ganyan, tas nanlilisik yung mata niya. Na wala akong nagawa na ibaba ko na lang yung kamay ko kasi sabi niya sa akin, anong gagawin mo? Bakit mo ginaganyanan yung ulo ko? Sobrang heartbroken po ako nung nakita ko na ganun si Papa. Kasi nga, parang growing up, never ko nakita na may ganun siyang side, na pwede rin pala siyang humina. Kasi never niya sa aming pinakita yung vulnerability niya. Upang takasan ang sakit, nanuluyan si Jane sa isang dormitory malapit sa pinapasukang university. Sa tulong ng scholarship ay naipagpatuloy niya ang pag-aaral. Hindi ako naging brave enough to confront him and pray for him talaga na as in like a prayer warrior. So nakikibalita lang po ako sa ate ko, tapos umuwi lang po ako pag weekends. Walang kamalay-malay si Jane na iyon na pala ang huling pagkakita niya sa kanyang ama. Nasawi sa isang madugong engkwentro sa mga pulis ang kanyang ama na nooy nag-amok bunga ng isang simpleng alitan. Pinapasuko po siya kasi nga po mayroon siyang nasaktan So hindi po siya pumayag na sumuko siya na walang warrant of arrest. So napukpok niya po yung barangay tanod. Tapos doon na po nagpaulan ng mga bala yung mga pulis. Noong time po na yun, sabi ko, Lord, lalaban ba kami? Magpa-file ba ako ng kaso? Sabi ko kasi, parang hindi naman makatarungan yung ginawa nila kay Papa. Sa kabila ng masakit na pangyayari, hindi nagsampa ng kaso ang pamilya ni Jane. Sa halip na dumaing ng hustisya, pinili ni Jane na magpuri sa Panginoon at magpatawad. Sabi ni Lord, basahin mo yung buhay ni Job. All throughout po, binabasa ko talaga yung buhay ni Job. Kumbaga, bakit si Job hindi kanya ki-question? Bakit ako mag-question sa'yo, Lord? Mas malala pa ngayong dinanas ni Job. Pinanghawakan ko po yun. Sa panahong ito, naging magkaramay sina Dan at Jane. Marami akong problema nun Tapos may ko yung problema niya, mariremind ako, wait lang, hindi pa pala pinakamabigat yung problema ko. Yung mga ganong bagay. Siguro I responded na pinagpe-pray ko din. Doon ako ulit nag-pray. Yeah, I had more reasons to pray na hindi naman about my needs, about our needs, but for the needs of other people. Siguro doon ako na-switch yung attention ko na everything is not about me. Simula na kaya ito ng kanilang romantic relationship? Simula kolehiyo ay naging prayer partners sina Dan at Jane. So parang naging siya, kumbaga sa hingahan ng sama ng loob dati. Shock absorber pag may problema. Sa kanya ako naging vulnerable. Kasi parang masyado nga akong wall noon na parang siya yung nag-break. Unti-unting nanumbalik si Dan sa Panginoon at nagsimulang maging regular sa kanyang pagsimba. Minsan iaalaw ng Panginoon na medyo masaktan tayo ng kaunti. Iaalaw niya minsan na yung mga pinangahawakan ko dati as my source of strength, i-break niya talaga Mas importante sa Panginoon kung ano yung magiging relasyon ko sa Kanya rather than kung ano yung pwede kong gawin for Him. Basta na sa akin si Lord, I have everything that I need. Pero kahit may namamagitan na sa dalawa, mas pinili nilang bigyan ng focus ang paglilingkod sa Diyos at ang pag-aaral. Sabi nga po ng mga friends ko sa amin, boyfriend mo ba yan, Jane Marie? Hindi nga kayo nag-uusap. Parang ganun po. Confirmation po sa akin na sinabi niya na magiging tayo pero wag sa akin iikot yung mundo mo Tapos nung sinabi niya yun na hindi sa kanya iikot ang mundo ko, I know na
ay Lord, answered prayer to kasi hindi ako mapapalayo sa'yo. Kasi ibig sabihin, hindi siya magiging idol sa akin at siya na yung nag-set ng ganong boundary. Hindi nagtagal, pareho silang nakagraduate. Naging English teacher si Jane habang engineer naman si Dan sa isang private company. Unti-unting nakabangon ang pamilya ni Dan mula sa hirap. Sa pagsisikap ng kanyang stepfather, nakapagpatayo sila ng sariling bahay. Doon ko naman sasabihin na my stepfather really stood up. Tapos sa inyong bahay at lupa na hindi kami kakabahan kung kukunin kasi nga hindi na siya nakasangla. Pero ayun yung naging starting point ulit na pwede kami tumira na magkakasama. Habang patuloy na inaabot ni Dan ang kanyang life goals, hindi naman nakatiis si Jane na tanungin kung ano ang plano niya sa kanilang relasyon. So ano na? Anong plano mo sa akin? Ginanon ko po siya. Ganun ako ka-prank. Tapos gusto ko maabutan ng mother ko yung kasal ko. Sabi ko, ayoko matagal. Sabi ko pong ganun. Kung hindi mo naman plano na mag-asawa tayo, wag na lang. Sabi ko pong ganun. Kasi ayokong boyfriend-girlfriend habang buhay. On my end, kaya hindi ako makapag-propose, tinitingnan ko naman yung capacity ko to provide. As a husband and as a father, wala pa akong bahay, wala pa akong sasakyan. Ako aminin ko, masyado ako naging busy to get back on my feet. Dumating ang bagong hamon kay Jane nang magkasakit sa kidney ang kanyang ina at kinailangang magdialysis. Na-confine ang kanyang ina sa ospital. Nagdoble kayod si Jane, matustusan lang ang gamutan ng kanyang ina. Ayun yung reason kung ba't na-delay din yung proposal kasi masyado rin kaming busy on our own responsibilities. We became the breadwinners of our families that time. Pero ang hindi alam ni Jane, may nakahanda na palang sorpresa si Dan. Ang proposal. Parang formality na lang po yung kulang pero nakikita na namin na kami talaga sa isa't isa. Siguro kailangan ko lang po siyang gawin to let the people see our testimony. It's a public declaration of my obedience to God. Let's do this, Lord. Sinabi ko na hindi lang po Pasko niya yung pinasaya namin, pero mas pinasaya niyo po yung Pasko ng bawat isa. Okay, so ito, nagpapasalamat po kami sa bawat. Nagpapasalamat po kami, kagaya sinabi ko kanina. At this moment, gusto ko lang po sana i-share sa inyo yung kami po pala ni Jane ay nagmamahalan po. So mga Jane, we've been together for 8 years. So marami po pagkakataon na buti ka na kami suruko, buti ka na kami bumitaw, buti ka na kami kayo. Pero ito yung dito po napatunayan sa tulad ng malutaw na yun, kung hindi po ikakapit sa Panginoon, bibitaw at bibitaw po. Nagulat po ako na, iyak po ako ng iyak kasi alam ko na gusto ko. Umiyak din ako kasi alam ko na, Lord, wala kaming ipon, wala kaming kahit anong pangsimula. Sabi ko, pero sige Lord, laban. Kasi iniisip ko, pinag-pray niya naman siguro yan. Sabi ko po. Alam niyo po yung nag-flashback sa akin lahat na pareho kami walang baon, walang pera. Pero ito Lord, haharap kami sa panibagong challenge pero hindi kami takot. It's more on excitement. Kasi kung inaitawid mo kami dati, definitely, hindi ka papayag na hindi mo kami itatawid sa next chapter ng buhay namin. Maging balakid kaya ang pagkakasakit ng ina ni Jane sa pagtanggap ng proposal ni Dan? Matapos ang 8 years nila bilang best friends, nagsimula na ang road to forever ni Dan at Jane. Pero may matinding hamon pang kinakaharap si Jane. Naka-confine sa ospital ang kanyang ina para sa dialysis. After nung event, nung proposal, natuwa naman ako kay Dan kasi kinabukasan, pumunta siya sa hospital. Kinausap niya si Mama. Tapos, nag-propose din siya kay Mama. Tapos parang inassure niya si Mama na aalagaan niya ako, ingatan niya ako. Na magpalakas si Mama para umabot siya sa wedding namin. Ako bilang babae, parang hindi pa man kami kinakasal. Sabi ko, Lord, talagang
sagot siya sa panalangin ko kasi ino-honor niya yung blessing ng parents ko kahit di ko siya sinabihan. Upang makaipon, sabay na kumuha ng sideline sina Dan at Jane tulad ng events hosting at networking. Dahil nga ang dami naming racket, nakaipon kami ng kaunti. Sabi ko sa mama ko, Ma, pwede na tayong bumili ng kotse. Kasi naranasan ko yung tirik na tirik yung araw. Tapos sinit na init yung mama ko, naghahantay kami sa jeep. Kailangan mapuno bago umalis. Yung kalagayan niya nga na nagdadialysis siya, mainit yung katawan niya. Ngunit binubuo pa lang nila ang kanilang mga pangarap. Unti-unti nang bumabagsak ang kalusugan ng ina ni Jane dahil sa komplikasyon sa kidney at puso. Makalipas ang 5 buwan. Kukunin na namin yung kotse nung araw na yon. So, bago kami umalis, hinawakan ako ng mahigpit ng mother ko. Binulungan niya ako. Sabi niya sa akin, Nak, di ko na kaya. Mas pagkasabi niya, yung oxygen niya unti-unti na nag-drop. Na maalam na ang ina ni Jane. Bagamat mahirap, pilit bumangon si Jane. Pinili niyang ituloy ang kasal nila ni Dan kahit pa walang ipon. So may mga superstitions na huwag nyo na ituloy yung kasal, ganyan, kasi bad luck, ganyan. Parang sabi ko, sobrang selfish ko ba kung iisipin ko naman na ako naman yung sumaya, ako naman yung makapagsimula ulit. Sa dami ng pinagdaanan namin, ito na yung parang new beginnings talaga, as in clean slate. Sabi nga po namin, ang goal lang namin, Lord, to please you on our wedding day. So, ayaw po naming makompromise yung testimony, pero God will really have a room for His miracles. Sa loob ng 9 years nilang relasyon, napanatili ni Dan at Jane ang kanilang purity. Hanggang sa December 20, 2019, naganap ang kanilang pag-iisang dibdib. Sa biyaya ng Diyos, matagumpay na natapos ang kasal na bayad ang lahat ng kanilang suppliers at may bonus pa silang cash. Doon pina-realize ni Lord na the more you seek to please me, I will take care of everything else. So yung power ng faith natin, it manifests when we know the God to whom we put our faith. Kasi ang Panginoon, the more mo siya nakikilala, the more mo nakikita yung kalakihan niya sa buhay mo, nakikita mo yung power niya, yung sovereignty niya, yung control niya sa buhay mo, the more mo ding nakikita na maliit ka. The more din tayong na-humble. Nakapagpundar ng sariling bahay sina Dan at Jane na ngayon ay aktibong naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng evangelism, discipleship at counseling ministry. Nabigyan din ng pribilehiyo si Dan na makapag-aral ng Master of Laws sa Australia. Ginawa ito online at libre niyang natanggap. Kaya naman para sa luwalhati ng Diyos, namamahagi siya ng free legal advice sa mga nangangailangan.